ay, magandang gawin siguro ito, I ganyan. have the energy. Yun. And then, yun nga, pagkabalik ko kay Doc, she gave me a different set of meds for, binigyan niya ako ng isang bagong medicine for bipolar depression eh. Parang 2-in-1 na siya. Tapos at the same time, mood stabilizer. Dahil sa sobrang mahal nung cost nung bipolar depressive na meds. Magkano? 289 kada isang tableta. Just imagine. Magkano sahod mo? Imagine na minimum wage earner ka, tapos kalahati, wala na. Oo, which Diba? Just grabe no sa subsidy. Pilipinas talaga. Anyways, Guys, hindi namin babanggitin yung mga brands siguro kasi nga some brands are working for other people Yeah, pero yeah. some people hindi. sorry. So yung ayun. isang mood stabilizer Ayun, pala, yung mood stabilizer. pinalitan yung mood stabilizer ko. This one works now. Cheaper. For me, cheaper, pero hindi pa rin cheap eh. Like it's around 31 pesos. Hindi pa rin cheap Hindi yun. pa rin Kahit cheap 5 yun. pesos lang yan. Hindi Oo. Though I'm taking it half tab per night lang kasi the doctor that I went to ayaw niyang simulan ng malakas yung dosage. Gusto niya munang i-try in small doses kung kailangan. kapag nag-work, edi good. Kapag hindi, tsaka dadagdagan. So, ayun. So, when it comes to yung isa naman na medicine, yung pang bipolar depression, hindi ko tinake. Actually, hindi pa ako nakabalik kay doc. Pero, dahil meron pa akong reseta for the antidepressant, yun muna yung pinartner ko. So, it's not advisable pa rin. It's not advisable pa rin na nagde-decide kayo ng gano'n.